Kapatid, sandali lang. Bago ako mag-scroll, may gusto lamang akong itanong sa'yo. Kumusta ka? Yung totoong sagot, kapatid. Hindi po yung okay lang, kundi yung totoong nararamdaman mo sa loob mo. Pagod, sakit, kawalan ng pag-asa, kahirapan, o matinding sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. Tahimik na umiiyak habang walang nakakaalam. Kapatid, kung isa ito sa mga totoong nilalaman ng puso mo, gusto pong ipaalala sa iyo ng Diyos that God sees your pain. He hears your prayers and He still has a plan for you. Kapatid, sa Bible po, maraming tao ang dumaan sa matinding sakit at paghihirap. Tulad po ni Hagar sa Book of Genesis chapter 16. Ano po? Pakiramdam niya po, itinapon siya at walang nagmamalasakit sa kanya. Pero doon po sa wilderness, nagpakita ang Diyos sa kanya. At tinawag niya po ang Diyos na El Roi. Ang ibig sabihin po nito ay the God who sees me. Napakagandang katotohanan po nito, kapatid, na kapag pakiramdam mong walang nakakakita sa iyo, nakikita ka ng Diyos. Kapag umiiyak ka sa gabi, naririnig niya ang bawat panalangin mo, ang bawat hinagpis mo. Sabi nga po sa Book of Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. At sa Book of Jeremiah 29:11, sabi niya doon, for I know the plans I have for you, plans to give you hope in the future. Pero tandaan natin, kapatid, ang greatest need po natin ay hindi lamang comfort, hindi material things o blessings, kundi ang Panginoong Jesucristo po mismo. Dahil ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang po nakakaintindi ng sakit sapagkat ito po yung dinanas din niya. Pinagtaksalin siya, sinaktan, pinahirapan at namatay. Ngunit ginawa niya po yun dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong iligtas mula sa kasalanan at kamatayan. At dahil sa ating Panginoong Hesus, may pag-asa po tayo kahit sa darkest season ng buhay natin. Kaya kung ngayon ay nasa gitna ka ng paghihirap, pagdurusa, sakit, pagkalito o panghihina, huwag ka pong mawalan ng pag-asa, kapatid. Maaaring hindi mo maintindihan ang lahat ngayon, pero hindi po ibig sabihin na iniwan ka ng Diyos. Patuloy ka lang lumapit sa Kanya. Patuloy ka lang sumuko sa Kanya. Keep praying, keep trusting, keep coming to Jesus. Dahil ang Diyos ay may plano pa para sa buhay mo, kapatid. Maaaring ang pain mo ngayon ay bahagi ng proseso ng Diyos para mas lalo kanyang ilapit sa kanyang kalooban. And always remember this, kapatid, that God sees your pain and God has not forgotten you. Amen?